Linya ng telepono ang head ng City Information Office. Walang iba kundi ang ating dating kapamilya at ngayon ay siya ang head dyan, si Jay Pelayo IV. Jay, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa inyong mga taga-subaybay. Okay, so ang latest ay 5 na, di ba, Jay, ang so far casualty at kaninang umaga lang na-retrieve. For now, kamusta naman ang ating sinasagawang dyan, yung operasyon natin? So ano pa rin, rescue and search and rescue operation for now, di ba? Tama po kayo, Sir Danny. Nagpapatuloy pa rin yung sinasagawang search and rescue. Kasama na rin yung retrieval at managing of the dead and the missing. Dito pa rin sa operational site. Kanina nga po, nag-brief na si Angeles City Mayor John Lazatin II dito sa mga on-site na kasama natin sa media. Doon sa pag-transport ng 5th casualty, nakakasama na rin po doon sa cadaver bag yung cellphone nitong biktima na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng cadaver. No? So, ito-turn over po yon sa ating SOCO team, no? Para sa itong disaster victim identification process. Kasama na rin yung cellphone. Jay, for now ba masasabi natin yung itong 5th victim, ano siya, construction worker? Ang confirm pa lang po is a male, still unidentified kung construction worker po ito. Pero nakita po ito, natagpuan dun sa may Sector 1. So kung nandun po tayo sa collapsed site, bandang harapan po siya ng gusali. Okay. So kasi kahapon nakausap ko yung isang survivor, no, as construction worker, si Brian Sitangco. Parang pakiramdam niya lahat yung kasama nila, mga 30 pa yata yung most likely nga hindi niya na malocate kaya gusto ko malaman ito. Pero wala pa, no, wala pang pangalan, no, yung itong 5th na supposedly casualty, no, Jay? Wala pa hong kasalukuyan, nasa pa rin po tayo, disaster victim identification, DVI process. At hopefully ma-retrieve or ma-open ng SOCO team natin yung cellphone nang sa ganon malaman natin, baka doon ma-identify natin kaagad yung victim natin. Pero Jay, for now ba, tama ba na 15 pa rin ang nawawala, yung missing? More or less, nandun po sa numero ngayon. No? Binabase pa rin natin to sa dating personnel list na naibigay sa atin. Pero kung i-interview po natin yung ibang mga kaanak, no? May mga accounts na kasabing kasama yung kanilang mga asawa o pamilya. So kaya yung pinaka-safe natin pwedeng sabihin kapag when it comes to the missing or number of missing people is more or less nasa 15. Okay. So, meron na bang, let's say, nag-reach out na ba yung supposedly yung may-ari at saka yung mismong di ba, contractor? Itong may-ari, si Ernest Jackson Lim at saka yung contractor, si Joel Yang. Merong na ba, koordinasyon kayo? Na ba sila? May konting, na ba, ibig sabihin, nag-reach out pati sa mga victims? A couple of days ago, Sir Danny, naglabas ng show cause order ang Angeles City LGU. No? Sabi nga ni Mayor John Lazatin, dapat makipag-cooperate naman itong contractor at may-ari. Ilang days na rin po tayong naririto. Resources po yung mga ginagamit natin. Ang daming naperwisyon tao. Yung mga kaanak ng biktima, they deserve answers, no? At sa hanay naman po namin sa local government, we deserve naman cooperation from them. And of course, yung the public po deserves accountability, no? At para kay Mayor Jot po, yung accountability starts by showing up. Pero nung dumating po kahapon si Secretary John Vic Remulla ng DILG, tutulong po siya. Sabi niya, right now you focus on the incident site. Tutulong po ang DILG
pagdating dito sa investigation through the CIDG. Oo, pero for now kasi ang importante accountability, yung pananagutan nitong may-ari. Kasi ang una ko naririnig, 'di ba, he was out of the country until now ba? Eh syempre sa laki nitong nangyaring trahedya, wala pa ba kayong ano niya kung saan ang whereabout niya, Jay? Yun nga po, tama po kayo, Sir Danny, no? Ay, Oo. after nung may pumunta nung day one na nagpakilalang kaibigan daw ng may-ari, Oo. wala na pong naging communication nun. Mabuti na lang po, pati si Secretary John Vic, sabi niya, nag-utos na siya ng whole departure order, no? Doon sa may-ari. Pero wala pa tayong nakukuhang confirmed information about the whereabouts Oo. ng contractor tsaka nung owner. Oo, sana merong hakbang din, no? At siguro nanonood din ang ahensya, no, ang DILG, na dapat at this time tinutugis na. 5 ho ang patay na ngayon, 15 pa yung missing. Very likely, mahirap na makasurvive under itong mga circumstansya nito. Pero may mga ganun bang hakbang na somehow talagang tugisin na ho itong both contractor and the owner of that building? Opo, malaking bagay nga po yung pagbisita ni DILG Secretary Remulla kahapon. Oo. In parallel po doon sa pinapagawang full investigation ni Mayor John Lasatin sa side ng LGU, Oo. sabi po ni Secretary Remulla pangungunahan ito ng CIDG. Huwag kayong mag-alala, you focus on the search and rescue. At ang DILG tututok din dito sa investigasyon. For now ho ba, meron na tayong latest somehow doon sa investigation kung talagang ano yung nag-cause? Bakit ho biglang gumuho? Kung meron naman kung talagang meron ba talaga structural damage yung building? Opo. Na-tackle din po yan ng ating SILG kahapon. Oo. Sabi niya, huwag niyo munang as information officer, hindi muna po tayo allowed na magbanggit ng mga updates about the investigation. Oo. At sila na po muna yung bahala doon sa pagpapatupad doon. Okay. So ngayon, kamusta naman yung kalinga na ipinapaabot dun sa mga victims? May holding area naman sila kasi syempre mga kaanak hanggat hindi nalolocate yung kanilang, 'di ba, yung mga missing, hindi titigil ho. Meron naman silang okay naman ang kanilang may nagbibigay ba ng syempre kahit papaano counseling or whatever. Regular po, no? Mahabang pong nag-relocate kami noon kasi ipapasok na yung mga heavy equipment. Umatras po lahat kami doon sa operational area. Kasama na rin yung mga kaibigan natin sa media. At yung mga anak po nitong mga biktima dito sa trahedyang ito. Alos tabi-tabi po kami dito sa command post, no? At lagi po tayong binibisita yung mga biktima, sinisiguro na lahat sila ay nasa maayos na kondisyon. Katabi po nila ang ating medical team, ang DSWD, ang CSWTO, Red Cross nandito rin po to give yung mga appropriate support katulad ng psychosocial, no? At iba pang mga pangangailangan nila. Okay, so at least nandiyan pa rin ang DSWD, ang Red Cross kamo, no? Ibig sabihin merong mga tent yan, no? O kaya mga upuan, no, para at least komportable naman yung mga kaanak na naghihintay ng retrieval operation. Tama po. Nagsagawa po tayo ng mga tents na mayroong ventilation. Yung pa po may air conditioned mga tents na para po kahit papaano during the day na kung kailan mainit yung panahon, kahit papaano po nagiging komportable po sila kahit paano. For now ba, Jay, meron pa ba mga pangangailangan? Siguro pwede mo nang gamitin itong pagkakataon na mag-reach out. Kasi ang tagal, medyo tumatagal yung retrieval. Yung, in terms of heavy equipment, yung mga backhoe, kailangan pa ba ng karagdagang gano'n na equipment para mapabilis dun sa pag-retrieve? Ang kailangan na lang po siguro ngayon ay pangunawa ng ating mga tao, no? Okay. Lagi pong nababanggit yung mabagal, no? Yung proseso. Ito po kasi mga rescuers natin. Unified Command na po ito, Unified Command Management Option. Mga dumaan po ng matinding training po ito
hindi po basta-basta ginagawa na bara-bara yung proseso, no? Isipin niyo po yung pagtanggal lang ng fifth casualty natin. Okay. Halos sumabot ng 13 hours. Wow. Kasi po yung gravity, yung tindi ng coverage at yung damage, Oo. it's very complex matter. Gusto po natin ma-extricate yung body na full, na hindi po yung the worst case scenario na makigusto rin po ni Mayor John kasi na buo natin makukuha yung katawan, no? Kung hindi Oo, man tama ito naman. buhay, at least buo siya, buo man Yes. lang. Oo. It takes talagang matinding proseso, Oo. kasi po nakabalot ito ng mga scaffoldings Oo so nga. nangangailangan po ng mga specialized cutting tools na kung saan pag ginagawa ito, they're also making sure na ligtas din po yung ating mga responders sa paggagawa nito, no? Kompleto po tayo, nandito po yung mga heavy equipment, nagagamit po yan. Pero ganito po yung talagang proseso nito. Hindi po pwede na madaliin natin. Kung hindi, baka mas matindi pa ang maging perwisyo. Hindi lamang sa mga biktima, kundi pati po sa mga responders. It's good to at least, sabi nyo, yung equipment okay naman, mga cutting tools, pero for now talaga very delicate, no? Yung execution nitong pag-retrieve dahil gusto nyo, syempre, hindi naman yung lamog-lamog yung katawan if ever may ma-retrieve, di ba? Tama Ibig po. sabihin, buo. Ha? Tama ba, Jay? Tama Ganun? po. Yung lamang pong na-break natin, yung balitang mayroong natagpo ang katawan. So, you could just imagine na yung naging hysterical na naman po yung mga kaanak. Kaya no? nga. Hindi pa nga nila nakikita, nabalitaan pa lang na ganon. Oo. Nag-iiyakan na sila kaagad. So, imagine the trauma, the yes. anxiety na nararanasan po ng mga tao. That's why we need to be sensitive. Yung gusto po lang instructions ni Mayor John Lasatin sa mga retrieval unit at sa mga rescue unit na gawin ang lahat na with the respect and dignity sa pag-handle sa mga victims po natin dito. Kaya nga, habang dinidescribe mo, Jay, yung ganyan, yung hirap na pinagdadaanan lahat, no? Para ma-retrieve yung mga katawan. Lalo ko na gagalit dito sa may-ari. Tsaka yung contractor, bakit wala man lang paramdam until now, di ba? Napakalaki ng responsibilidad na kakaharapin ito, tsaka pananagutan. Jay? Tama po kayo. Tayong lahat gusto nang makauwi sa ating mga pamilya. Kahit po yung mga kasamahan natin sa media na mga suki na rin natin, no, na nakikita natin yung pagod nila. Yes. So imagine tayong mga naghihintay, yung mga rescuers pa Yes. na nandun po sa on-site, no? Yes. Nagbubuwis din ng buhay, no, na ginagawa itong kanilang mga tungkulin. Okay. So tama po yung inyong sentiments, Sir Danny. Okay, Jay, for now ba, kamusta naman ang lagay ng panahon? Medyo nagko-cooperate naman ba in terms of, di ba, sobrang init or nag-uulan ba na medyo nagkakaroon ng obstacle or dyan sa problema sa retrieval operation? Sa ngayon po, may araw pero kaunting natatakpan ng cloud. Mabuti na lamang Makulimlim, po. No? So maganda po makulimlim. itong panahon nito para sa ating mga responders na nasa site. Wala naman deadline, no? Ibig sabihin, o kaya timeline kung kailan hanggang kailan yung gagawin. As long as meron pa rin unaccounted, di ba? Ganun ang tuloy-tuloy kayo. Tama po kayo, Sir Danny, as kung ano yung mag-transpire, no? Sa mga ginagawa natin, as basis po tayo. Okay. Maraming salamat, Jay, at syempre maya't maya itatawag kami sa sa tanggapan ninyo para at least makakuha tayo update kasi marami pa rin ho yung nawawala. Salamat, Jay. Maraming salamat po at tuloy po tayo magdasal para sa ating mga kababayan. Yes, tama yan. Magdasal po tayo dahil 15 pa ho ang nawawala, 15. So umaasa tayo na sana ay magkaroon na ng linaw naman, no, kahit dun sa kasi